Alam mo ba na may mga kwentong hindi katang-isip lang? Mga kwentong totoo, nangyari, at nagiiwan ng marka sa puso natin habang buhay? At ang kwento natin ngayon ay isa sa mga iyon. Tungkol ito sa isang pangako. Isang pangakong hindi binitawan kahit pa ang kamatayan na ang pumagitna. Ito ang kwento ng isang batang lalaki at ng kanyang matalik na kaibigang kabayo sa isang tahimik na bayan sa Tanay Rizal kung saan ang mga burol ay parang mga higanteng natutulog at ang hangin ay laging sariwa. May isang batang lalaki na nagngangalang Rafi. Si Rafi, sa murang edad pa lang, ay alam na niya ang bigat ng buhay. Payat ang kanyang katawan, madaling mapagod at laging hinihingal. May butas ang kanyang puso, isang kondisyon na naglagay ng limitasyon sa kanyang kabataan. Hindi siya makatakbo, hindi makapaglaro ng tulad ng ibang bata. Ang mundo niya ay madalas na nasa loob lang ng kanilang maliit na bahay. Nakatanaw sa bintana, pinapanood ang buhay na dumadaan. Pero may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng purong kaligayahan. Isang bagay na nagpapangiti sa kanya na abot hanggang tenga. Ang pangalan ng kaligayahang iyon ay Dumdum. Si Dumdum ay isang malaki at matipunong kabayo, kulay abo ang balat, at pag-aari ng kanilang kapitbahay na si Mang Tonyo. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong kabayo. Pero para kay Rafi, si Dumdum ang buong mundo niya. Nakita ni Mang Tonyo ang kakaibang koneksyon ng dalawa. Nakita niya kung paano kumikinang ang mga mata ni Rafi sa tuwing nakikita niya si Dumdum. Kaya naman, tuwing papalapit na ang dapit hapon, kapag ang araw ay nagsisimula ng magpaalam at kulayan ng ginto at kahel ang kalangitan, hinahayaan ni Mang Tonyo si Rafi na isakay si Dumdum. Dahan-dahan silang aakyat sa pinakamataas na burol sa kanilang lugar, isang lugar kung saan tanaw na tanaw ang buong kabundukan ng Sierra Madre. Doon sa tuktok sa likod ni Dumdum, nawawala ang sakit ni Rafi. Nawawala ang kanyang pangamba. Ang nararamdaman lang niya ay ang malamig na hangin sa kanyang mukha, ang mahinang pag-uga ng kabayo sa ilalim niya, at ang pakiramdam ng kalayaan. Para siyang isang ibon na lumilipad, malayo sa lahat ng limitasyon ng kanyang katawan. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, ang ngiti ni Rafi ay parang hindi na mabubura. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang batang may sakit. Siya ay isang hari sa kanyang kaharian at si Dumdum ang kanyang tapat na kasama. Isang hapon, habang ang langit ay nag-aapoy sa kulay pula, may kakaibang lungkot sa mga mata ni Rafi. Yumakap siya ng mahigpit sa leeg ni Dumdum, isinubsob ang kanyang mukha sa malambot nitong balahibo. At sa isang halos pabulong na tinig, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Dumdum, sabi niya, alam mo pag wala na ako, pag hindi ko na kayang umakyat dito, ipakiusap ha? Panoorin mo pa rin yung sunset para sa akin, wag mong kalimutan. Hindi kumibo si Dumdum. Pero pagkatapos ng ilang sandali, marahan itong tumango na para bang naintindihan nito ang bawat salita, ang bawat bigat, ang bawat pakiusap sa boses ng kanyang kaibigan. Iyon ay isang pangako na nabuo hindi sa salita, kundi sa pagitan ng dalawang pusong nagkakaintindihan. Ang mga sumunod na araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Patuloy pa rin ang kanilang ritual tuwing hapon. Aakyat sa burol, papanoorin ang paglubog ng araw. Pero mapapansin mong paunti-unti nanghihina na si Rafi. Hanggang sa dumating ang isang umaga na hindi na niya iminulat ang kanyang mga mata. Payapa siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. Ang maliit na puso na puno ng pagmamahal ay tuluyan ng huminto sa pagtibok. Nabalot ng kalungkutan ang buong baryo. Ang dating masayang bahay ay napuno ng luha. Pero sa gitna ng pagdadalamhati, may isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari kinabukasan. Nang papalubog na ang araw, nakita ng mga taga-baryo si Dumdum. Mag-isa, walang sakay, walang gumagabay. Kusang loob siyang umakyat sa burol na lagi nilang pinupuntahan ni Rafi. Pagdating sa tuktok, humarap siya sa kanluran, doon kung saan unti-unting nilalamon ng abot tanawang araw. Tahimik, hindi gumagalaw. Parang isang bantay na nag-aabang, parang isang kaibigang tumutupad sa isang sagradong pangako. At hindi lang iyon nangyari ng isang beses. Araw-araw, walang palya, kahit umuulan ng malakas, kahit tirik na tirik ang araw, kahit pa bumaha o may dumating na bagyo.
Si Dumdum ay laging nandoon, umaakyat sa burol tuwing hapon para panoorin ang paglubog ng araw para kay Rafi. Naging usap-usapan ito sa buong Tanay, sabi ng isang matanda sa baryo. Wala na yung bata, wala na yung kaibigan niya, pero yung pangako, yung pagmamahal, buhay na buhay pa rin. Nandyan pa rin, dinadala ng kabayo. Lumipas ang maraming taon. Ang balat ni Dumdum na dating makinis ay kumulubot na. Ang kanyang mga binti na dating malakas ay humina na. Pero hindi ito naging hadlang. Kahit hirap na siyang maglakad, kahit mabagal na ang kanyang pag-akyat, hindi siya tumigil. Ang pangako niya kay Rafi ay mas malakas kaysa sa pagod ng kanyang katawan. Hanggang sa dumating ang isang hapon. Umakyat si Dumdum sa burol, gaya ng dati. Pinanood niya ang paglubog ng araw, pero pagkatapos noon, hindi na siya bumaba. Kinabukasan, doon siya natagpuan ng mga tao, nakahiga sa damuhan, payapa at nakaharap pa rin sa direksyon kung saan huli niyang nasilayan ang araw na sabay nilang inaabangan ni Rafi. Natupad na niya ang kanyang misyon. Hanggang sa kanyang huling hininga, hindi niya binitawan ang kanyang pangako. Ang kwento ni Rafi at Dumdum ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay walang pinipiling anyo. Hindi ito nangangailangan ng salita para maintindihan. Nagpapatuloy ito sa mga kilos, sa mga alaala, at sa isang pusong hindi marunong makalimot. Naniniwala ka ba na ang mga hayop ay nakakaramdam din ng lungkot, ng pagmamahal at ng pagdadalamhati tulad natin? Iwan mo ang iyong sagot sa comments. At kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa atin. Maraming salamat sa panonood.